bakit ko nasabi yun. Nasa isip ko no, na parang may alambre sa bibig ko. Gano'n na parang pinagsisisihan ko na, shucks, ganito pala feeling niya. Paano pag ganito siya all the time, all throughout the year? Ewan ko, kanya-kanya lang naman tayo, pero hindi ako natutuwa sa wakas. Naipit yung feeling mo sa brace mo kasi parang may nakaipit na kanin, may nakaipit na baboy, gano'n yung feeling. So, hi Silvers, it's me, Jella, and for today's vlog ay share ko sa inyo ang 10 things na kailangan na alam mo before ka magpa-brace. So kung nagbabala ka magpa-brace, so panoorin mo muna to buong video bago mo ituloy yan dahil kailangan alam mo muna itong mga bagay na to before mo pasukin yung gusto mong pasukin. So ayan, nilista ko na siya actually para wala tayong makalimutan and tuloy-tuloy tayo. So start na natin yan in 3, 2, 1, let's go! So first up is you should expect na sa first week ng braces mo ay maraming singaw at magkakasugat ka sa cheeks. Ayan. So, katulad ng nasabi ko sa unang video ko, ang daming singaw niyan, be. At minsan tatama pa siya talaga dito sa may mga nakausling bakal or dun sa mga bracket mo. So, sobrang sakit nun, be. Akala mo lang ganun-ganun lang yun, pero sobrang sakit. So, ayan. Masakit siya. Especially yung mga sugat sa cheeks, ganyan. Sugat kasi muna siya, tapos biglang magiging singaw. Ewan ko sugat yun. Basta ganun siya, guys, na pag, lalo na pag may matulis na wire na nakausli sa dulo ng mga braces nyo. So, tatama siya dito sa malambot yung cheeks. So, ayun, magkakasugat siya. Kaya, ang isa sa mga tips ko is kapag mayroon kayong nafe-feel na something na matulis dito sa dulo, sabihin nyo na agad para i-cut na nila. So, ayun. Pero minsan kasi kailangan talaga na uncomfortable siya. Na kailangan talaga ganun. Pero, ayun. Tip ko nga sa inyo is kailangan sabihin nyo agad para maagapan agad at maputol agad yung kailangan putulin. So, second, intentional closing of mouth. So, ayan. Noong unang week, sobrang nakaka-shy siya. Especially kapag wala kang mask, tapos may kipag-usap ka, tapos bigla-bigla ka na lang gaganon. Ayan, kapag kakanta ka, pagkatapos nun, ganon ka talaga magsara ng bibig, be. Magsasmile ka. Ganon siya, be. Kailangan talagang iganon mo pa. Kasi sa unang week talaga, guys, sobrang uncomfy niya. And, ayan, feel na feel mo talaga yun. Parang pangatlo ko yata yun. Pero ayun nga, meron kang mga ganong moments, ang daming moments nun. Feeling ko nga ako tumagal ako ng ganon hanggang ngayon eh. 3rd month ko na, gumaganon pa rin ako. So kung nakikita niyo sa mga videos ko, so pasensya ka na, ganon talaga ako. Hindi ko siya mapigilan and hindi yun sinasadya. So next, third is, you should know or you should expect na uncomfortable siya, super. Since parang talagang may something siya, be. Lalo na pagkakakabit niya lang. Nung, alam niyo yung sa first video ko, ayan, i-replay ko na lang siya dyan. Ayan, alam niyo ba yung nasa isip ko, no? Na parang may alambre sa bibig ko. Gano'n, na parang pinagsisisihan ko na, shucks, ganito pala feeling niya. Paano pag ganito siya all the time, all throughout the year? Na parang talaga siyang may nakatusok na gano'n, ba? Nakatulis na gano'n, na parang bakal na gano'n, na ewan na mahaba, na parang ang kapal, na parang kailangan kong gumanon. So, yun yung feeling ng una, sobrang uncomfy niya, totoo yun. And, ayun, para talagang may something, be. Meron pa akong i-share mamaya, pero mamaya na yun, medyo uncomfy yun para sa akin. Mamaya ako na i-share. So, next muna, pang-apat. Hindi ka makakakagat. Matututo kang umuya gamit dila. 1 week, puro noodles or wonton or shake drinks. Ayun. Yun kasi, ito kasi ha, based on my experience, na baka sabihin nyo kung saan ko lang ito pinulat. Yun talaga yung nangyari sa akin ng first week. So, ayun. Hindi talaga ako makakagat nun, be. At kahit paulit-ulit ko sabihin sa inyo, pati yung french fries or yung burger talaga, nakagatin ko siyang ganon. Hindi ko siya makagat, be, na talaga matatanggal ko. Kailangan ko siyang kamayin, ganon, tas ganonin, ganon. Kasi baka mahila yung yung ngipin ko. Feeling ko magko-collapse siya anytime, anywhere. Kapag pinilit ko nakagatin, gamit talaga yung gaganunin ko siya. So, ayun. Next is, masakit kapag matagal nakatikom. Especially sa umaga. Ito, gusto ko siyang i-share sa inyo, guys. Ewan ko ba. Pero, kapag alam niyo yun, kasi diba nag-review tayo, ganyan, tapos nagbabasa ka. Siyempre, hindi ka naman magsasalita kapag nagbabasa ka, diba? So, nakaganyan ka. Tapos mamaya-maya pag nagsalita ka, ang sakit, be. Ganong feeling, ganon. Para siyang, hindi ko siya ma-explain, pero masakit siya.
Ganon, na parang, uy, tuyong-tuyo ah. Ganon, parang damang-dama mo yung wire, yung bracket, yung braces, lahat-lahat na bagong-bago yun siya sa ano mo, sa bibig mo, bagong-bagong bagay sa bibig mo. So, ayun. Tip siguro, wag mo isara lagi yung bibig mo. Kaya, ayun, yun pala, di ba sinabi ko rin yun sa pangalawang video ko na may about braces, na magiging madaldal ako sa mga susunod na araw kasi mas masarap siya idaldal. So, ayun. Halata naman, di ba? Mas madaldal ako ngayon. So, ayan. Next is, depende sa treatment and case nyo yung sakit. So, ayan. Ayun, totoo yun. Depende sa treatment or case nyo yung sakit. Kasi yung sa akin, katulad na paulit-ulit ko sinasabi, yung sakit niya is parang pahatak pababa. Kasi nag-a-alignment pa lang siya. And also, expect mo talaga na masakit, be. Kasi, mas kabahan ka siguro pag hindi. Kasi ibig sabihin nun, hindi gumagalaw yung ngipin mo. So, yung sa akin kasi kahit yung first month ko, nakita ko na siya pag binuksan ko, pag tinignan ko siya sa mirror, talagang meron siyang pinagbago. May kita mo yung, gumalaw siya. Wow! Kita mo talaga yung shape niya, gumanon. Umayos na, ganon. Diba? First month pa lang yun, or dahil OA lang ako. Pero talagang gumagalaw siya, be. Ayan, worth it naman yung sakit. So, ayan, mas gustuin mong sumakit siya kaysa sa hindi, kasi mas effective siya. Kapag ganon, diba? Siyempre, ibig sabihin nun, sumasakit siya. So, gumagalaw siya, ganon. Yun lang yung inisip ko nun. Kaya sabi ko, sige, sumakit ka lang kahit ganyan ka. Charot lang. So, next is, mayroon pa ba? Nakailan na tayo. So, next is, you should expect na matanggalan ka ng bracket. Ewan ko kung bakit ko nasabi yun. Pero kasi ako hindi ko in-expect na matatanggalan ako ng bracket first week ko. Pagka toothbrush kong gano'n natanggal siya, be. So, nakadalawang bracket yan eh. Dalawang bracket yun natanggal. Pero sa kasi namin, doon sa dentist ko, is free siya. Ewan ko kung sa lahat yata yun. Ewan ko. Basta, i-share ko na lang. Basta kapag sa first month, free siya. Kapag may natanggal, free pa siya na ikakabit. Pero kung tumagal na, tapos natanggal siya, or natanggal yung isa dyan, ayan, 500 na yon kapag nasa iyo pa yung bracket, 1,000 kapag hindi, or kapag nawala mo. So, ayun. Expect mo na matatanggalan ka ng bracket. Siguro. Ewan ko, depende yata yun sa pagkakabit. Ewan ko rin eh. Basta ako natanggalan ko ng bracket. And ganun yung kwento na parang first month, ganun, free pa siya and such. Kasi parang may kwento yun eh, or may sinabi yung dentist nun na parang about siya sa ngipin na parang bago lang siya. So, ganun. Ewan ko, basta siya nakakapag-explain ng maayos, nakalimutan ko si eksakto. So, ayun. Next is, uncomfortable kumain kasi mararanasan mo na magstay yung kanin sa bawat wire. So, ayun. Dito mo mararanasan or mafe-feel yung kapag katapos mo kumain. Kapag di ka nag-toothbrush, pag pinili mong hindi mag-toothbrush talaga, be, kapag gano'n mo, pag sip-sip mo, be, malalasahan mo pa yung sisig na kinain mo kaninang tanghali. So, kailangan mo talaga siya tanggalin. And, ikaw na talaga yung, alam mo yun, comfortable talaga siya sa feeling talaga na parang humigpit yung ano mo kasi parang may kanin, humigpit yung feeling mo sa braces mo kasi parang may nakaipit na kanin, may nakaipit na baboy, gano'n yung feeling. So, kailangan talaga mag-toothbrush talaga anytime, anywhere. Ayan. And, ayun, mumug-mumug din pag may time, ganon. Okay, next is, mas masarap mag-toothbrush kaysa sa kumain. Mas naging palainom ako ng tubig. So, ayun. Totoo yun, guys, na lalo na sa first week or sa first month mo, parang mas gusto mo na mag-toothbrush lagi, na mag-mouthwash lagi, kaysa sa kumain. Mas masaya mag-toothbrush, be, kaysa sa kumain talaga. Kasi masakit kumain eh. Kapag nag-toothbrush ka kasi ang sarap sa feeling, na ang linis, na, alam mo yun, puro tubig lang yung pumapasok sa bibig mo. So, ayun lang naman. Tapos, katulad ng nakalagay dito, mas naging palainom ako ng tubig kasi nga kapag natutuyuan siya, be, masakit siya. Katulad ng sinabi ko kanina na kapag matagal siyang sara, masakit siya. So, ayun. Next is, last actually. Depende sa tao, pero mas naiiwasan ko, ayun. Wait lang. Kasi eto kasi, yung note ko kasi is talagang nilalagay ko kapag may nafe-feel ako. Nalagay ko na agad. So, ano siya, yung point of view is talagang ano. So, ayun, babasahin ko na lang Depende sa tao, pero mas naaasiwaan ako sa wax. Pero helpful siya kapag singaw na talaga or masakit na talaga. Para kasi siyang tingabe. Alam niyo yung wax na kapag, kunwari, yung ilalagay mo siya sa bracket para mabawasan yung sakit, yung ganon, para yung nakausle is matakpan siya para hindi siya masakit pag tumama siya sa cheeks mo.
Yun, nilalagay kasi yun, binibilog yun, tapos ilalagay mo talaga doon. Ngayon, kapag kumakagat kang gano'n, nararamdaman mo siya, be. Especially kapag nilagay mo siya doon sa wire na nakausli. Nararamdaman mo siya pag gumaganon-ganon ka. Para siyang tinga, be. Gano'n siya. And then, yung tinutukoy kong uncomfy na feeling din, yung wax talaga. Masarap siya sa feeling to the point na nababawasan niya yung sakit, na kumakaskas yung wire dito sa cheeks mo. Pero ayun nga, para talaga siyang may something na parang, ewan ko, na parang asiwa talaga siya na parang siyang may tinga na may dumi na ewan na parang, basta ganun yung feeling. Ewan ko, kanya-kanya lang naman tayo pero hindi ako natutuwa sa wax talaga na, Actually, ginamit ko lang siya ng first week. Pero ngayon, medyo marami-rami pa siya. So, ayun lang naman yung 10 things. 10 things ang arte. So, yun lang naman yung 10 things na kailangan nyong malaman. Siguro. Yun lang kasi yung nasulat ko eh. 10 things na kailangan nyong malaman or i-expect nyo sa first week ng braces nyo. So, ayun lang. Hope na may na-share ako. And, ayun. See you sa next vlog ko. And kung meron kayong mga questions again, pwede nyo ilagay yan sa ating comment section. See you in our next vlog. And always remember that if everyone goes gold, go silver. Bye!